Hello mga ka-viewers, happy viewers po. Ako po si Jero Perario, ako po itong may-ari ng tindahan. Ito po ang buong pangyayari nung pinasok yung tindahan ko. Ayan, tapos na po ako niyan magluto, nagpe-prepare na po ako para iikot ko yung paninda ko. Ayan, sinasara ko na. Ayan yung box, ang laman niyan is yun ang paninda o yung ulam. Ah, Ayan, dinala ko yan doon sa tricycle kasi meron akong tricycle. Ang paalis na po ako niyan. Makikita nyo po sarado po yung yung extension ng tindahan ko. Ayan, tas yung isa naman po, yung bintana, sarado, sinara ko yan. Nakikita nyo maliwanag pa, bukas pa yan yung pintuan ng tindahan ko. Ayan, andun ako niyan sa labas. Ni-prepare ko po. Nilalabas ko yung tricycle ko. Kasi pag ganito, mga 9 o'clock, kailangan po lagi na mai-deliver ko na yung paninda ko. Kasi pag lumampas na pag mga 10 na, hindi na sila kukuha sa akin kasi nakakabili na sila sa iba. Sa kala nila hindi na ako magde-deliver. Ayan, prepare na po ako, dala ko yung bag. Pinasok ko yan dyan yung pera ko. Yung laman dyan sa drawer dinala ko. Tas yung susi, nakalimutan ko yan dalhin dyan. Ayan, nagsusot ako ng jacket para syempre safe ang skin natin. Baka tayo mangitim eh. Diba? Diba? Kailangan kasi mainit po ngayon panahon. Nag-jacket ako. Ayan. Sandyan ako, nagsusot ng jacket. Nakikita nyo. Tapos, ayan, ipatapos ng suot. Nahirapan siguro ito. Minsan, ayan. Initan na ako ng kamay tayo. Kukupa ko na ng pango, syempre, para mabango tayo. Pag hamarap sa mga suki natin, kailangan magpabango tayo. Baka may kusina ako kasi katatapos ko lang magluto niya. Ayan, may mapa ko niyan. Siyempre, salamin, baka may muta pa ako dyan. Susuklay para siyempre, good looking tayo para sa mga suki natin. Siyempre, masarap ng ulam ko, good looking pa yung nag-deliver, diba? Diba mga suki? Ayan, kinuha ko na yung susi ng tricycle kasi nga palis na ako niyan. Ayan, palis na ako. Ayan, makikita niyo dyan, ilalak ko yung pintuan ng tindahan. Yung taong yun, si Francis, yung dati ko yan helper dito, Francis Incabo, taga Barangay San Isidro, Porok 5, San Julian. Siya po yung pumasok dito sa tindahan ko. Andyan po yan siya sa labas, na connect po siya na wifi ko kasi meron akong piso wifi dito. Nag-connect siya dyan, siya lang mag-isa. Kasi pag-araw, walang gaano na-connect sa piso wifi ko. Pag-gabi ang marami. Andyan yan siya sa labas. Kasi pumasok siya dito sa main door ng bahay. Hindi ko yung pinalak sa labas kasi sira. Ang ginawa ko, inipitan ko lang ng karton. Siguro yun, nakita niya na ganun lang yung pag-lock ko. Kasi nandiyan siya sa labas. Kasi tinulak niya siguro, dyan siya pumasok. Antabayanan niyo po, yan, di na magtatagal dyan. My Makikita niyo po, God. ayan, dyan yan siya pumasok kasi dyan, meron dyan siya pwede pasukan, pwede lusutan. Ayan, ang una niyang hinanap yan dyan yung susi ng box ko. Dalawa kasi ang box dyan, yung para sa blue at saka black. Meron dyan laman yung black yan, binuksan. Ang laman dyan, 5,000 kasi binibilang ko yan. Kasi nagkaroon ng problema. Ayan, pag nagkulang, nire-review ko yung CCTV. Ayan, nire-review ko na nga, no, kung magkulang.
Ayan, binubuksan niya, nabuksan na niya yun diyan. Hinahanap pa niya yung isang susi ko diyan sa kulay blue. Ayan o, titingin pa yun sa camera. Alam naman niya may CCTV pero ang hindi niya alam naka-record ito. Ayan, nakakuha na yun siya diyan ng perang. Hinahanap pa niya diyan yung isang susi ng box ko. Ayan. Ayun, nakita na niya, bubuksan ng isa, wala namang laman yan. Siguro yan, medyo may hahanapin pa, patingin-tingin pa siya sa labas kasi siyempre baka na dumating na ako. Meron pa siyang hanapin niya yan, yung susi ng bindo ko, ng wifi. Ayan, hinanapin pa niyan, hindi niya nakita, kaya umalis na, maaalis na. Ayan, hindi pa pala siya umalis, diyan, nag-ano pa, bubukas pa siya. Or ano. Ayan, mayroon pa siyang hinahanap, malamang yung susi ng vending machine ko hindi niya lang niya nakita. Kasi kung nakita niya, malamang buksan pa yung vending. Ayun, umalis siya. Ano, so di na ako magtatagan, darating ako dyan. As, wala na siya, antabayanan yung pangalawa niyang pagpasok dyan. Yan. Pangalawa niyang pasok niya, pag ano niya, dumating na ako dyan, andyan na ako. Andun na ako sa CR, nag-CR ako kasi ayan, may pera na yan dyan kasi inilagay ko dyan yung pera. Ayan, kinuha niya yung 1,000. Ayan. Pangalawang pasok niya yan, ayan, yung araw na yun. Ayan. Yan, tapos 500 kaya 1,500 yung nakuha niya dyan sa drawer. Doon sa box, ang nakuha niya ay 3,500. So, total is 5,000. Nung nakakuha na siya ng 1,500, doon na siya nagpaalam sa akin. Tinawag niya ako, pumunta doon sa labas sa may CR. Tinawag niya ako na uuwi na daw siya. Yung pala, nakakuha siya ng cash. Hindi ko naman napansin paano ko nalaman yan nung paggising ko kasi natutulog muna ako niyan. Paggising ko ng 3 ng hapon, pupunta na sana o mamalingke. Nung makita ko yung drawer ko, kulang na yung pera, doon ko na nalaman na kinuhaan na pala. Kaya doon ko ni-review yung CCTV. Ayan, kaya nakita, grabe itong batang to. Pumupunta yan dito nung minsan tanghali, galing sa school, dumadaan. Nagpapaalam, nakakain siya. Kasi nagugutom siya, wala daw doon pagkain sa bahay nila. Ang tama-tama, pag may pagkain dyan, pinakakain ko dahil nagugutom, kawawa na, pinakakain ko siya dyan. Grabe, minsan may emergency siya na naubusan na gas, wala daw siyang pera o daw siya binigyan ng papa niya. Nangungutang sa akin, pinapautang ko naman yan. Ang alam, pakikisama ko sa kanya na hindi niya gawin yung ginawa niya dati. Kasi dati, ginagawa niya sa akin yan, kumukuha ng sigarilyo kahakapa. Kaya ko pinalis dito yan sa akin. Pinalis ko yan, tapos nakausap ko, ayun, nangako hindi na daw niya gagawin, pero di ko pa rin yan tinanggap. Yun, tagtagal muna yan bago pumunta dito. Dumadaan yan dito si Francis, mga tanghali galing sa school. Agad yan magtatanong kung may pagkain kasi nagugutom daw siya. Ayan, kasi tamang-tama din minsan yan. Kumakain ako pag dumarating, ayan, pinakakain ko. Naawa din naman ako. Nakakain ko yan. Kasi para pag maganda yung pakisama niya sa akin, hindi niya gawin yung anong gusto niyang gawin. Salamat po sa panonood. Thank you ulit. Bye-bye.